Ang pasimulang kwento ng Chapter 14. Ang lalaking naka-Amerikana ay tumalsik sa hangin at malakas na bumagsak sa isang puno. Napasigaw siya habang tumirik ang kanyang mga mata, dahil sa sobrang lakas ng impact. Sa lupa, kalmadong nakatayo si Suhong habang pasa ng kahoy na pamalo sa kanyang balikat. Tinitingnan ng dalawang lalaking tinalo, sinabi niya na ito ang napala nila sa pagbaliwala sa mga ordinaryong cultivator. Sa loob ng monitoring room, pinapanood ng mga instructor ang laban sa isang malaking screen. Ang isa ay nagtaka kung saan nanggaling ang baguhang ito. Nagrereklamo na pumasok lang ito at agad na pinatumba ang dalawang lalaki sa gitna ng kanilang duelo. Nagtanong naman ang isa kung ang dalawa ba ay tanggal na sa pagsusulit. Umiling ang supervisor at ipinaliwanag na dahil hindi pa sila humihingi ng saklolo, magpapatuloy pa rin ang kanilang assessment. Isang miyembro ng kawani ang yumukod at kinilala ang utos. Balik sa kagubatan, dumaing ang lalaking naka-Amerikana habang idinidilat ang kanyang mga mata. Hawak ang kanyang masakit na mukha, bumulong siya tungkol sa tindi ng sakit nito. Nang tumayo siya, nagpanik siya nang makita ang kahoy na pamalo sa malapit at mabilis na napaatras, sumisigaw kay Suhong na huwag lumapit. Ang tinalong lalaki ay sumigaw sa puot. Sinasabing hindi pa siya kailanman napahiya ng ganoon sa buong buhay niya at sumumpa na huwag nang magpapakita si Suhong sa kanya muli. Ang isa pang lalaki ay nagising din habang nakasandal sa puno. Habang hawak ang kanyang dibdib, bumulong siya ng may pagkadismaya. Sinisisi ang sarili sa pagmamaliit kay Suhong at iginiit na hindi sana siya natalo kung naging seryoso siya. Ang dalawang lalaki ay naupo sa ilang nakatahimikan ng sandali, habang kapwa-dama ang sugatang pagkatao. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay humingi ng paumanhin, inaamin na ang isa ay tunay ng malakas. Sumang-ayon ang lalaking naka-Amerikana at humingi rin ng paumanhin sa pangungot siya rito. Nagkamayan sila habang naglalaho ang kanilang tensyon. Hindi nagtagal, naglakad sila sa kagubatan ng magkatabi na parang magkapatid. Nagkasundo silang hanapin si Suhong para makaganti. At determinado ang lalaking naka-Amerikana na paluin ito gamit ang pamalo para ilabas ang kanyang galit. Samantala, mabilis na tumatakbo si Suhong sa kagubatan bitbit ang isang sibat, nag-iiwan ng mga bakas ng asol na enerhiya sa kanyang likuran. Nanikit ang mga mata ni Suhong nang maramdaman niya ang paggalaw sa unahan. Bagaman kalmado ang kanyang ekspresyon, alam niyang may paparating na panganib. Ilang sandali pa, isang kawan ng mga higanteng tusk boar ang biglang lumabas mula sa mga puno, nagniningning ang kanilang mga pulang mata habang sumusugod. Nagreklamo si Suhong na isa na namang grupo ito ng mga low-tier na baboy damo. Nagtataka kung ilan na ba ang nakasagupan niya sa bulubunduking ito na puno ng mga halimaw. Ang mga baboy damo ay humusingal at nagpaangat ng alikabok habang papalapit, ang kanilang mga dambuhalang pangil ay humahati sa hangin. Ang kawan ay sabay-sabay na umungal at dumiretso sa kanya, habang ang kanilang mga yabag ay yumayanig sa lupa. Habang papalapit sila, tumalas ang mga mata ni Suhong ng may gintong kislap, at tumindi ang kanyang pokus. Agad na sumabog ang gintong kidlat sa paligid niya. Inimbay niya ang kanyang sibat sa isang malawak na arko at ang mga nagniningning na guhit ng kidlat ay humiwas sa mga sumusugod na baboy damo, na nagbigay liwanag sa paligid. Dahil sa gintong liwanag na bumabalot sa kanyang braso, ang sibat ni Suhong ay tumama sa mga baboy damo, na nagpabagsak sa kanila sa gitna ng alikabok at mga shockwave. Matapos ang laban, nakatayo si Suhong sa gitna ng mga natalong halimaw habang ang mga system screen ay nagpapakita ng kanyang mga martial Dow points. Napansin niya na mula nang maging mas malakas siya, ang mga puntos na nakukuha niya mula sa mahihinang halimaw ay lubos na nabawasan. Napabuntong hininga siya at sinabing kailangan niyang magmadali at makahanap ng token, pagkatapos ay sinimulan niyang hiwain ang tiyan ng isang baboy damo gamit ang kanyang sibat. Sinusuri ang mga katawan, bumulong siya na ang nakaraang dosenang low-tier na mga halimaw na napatay niya ay walang mga token. Umaasang ang pangkat na ito ay kakaiba, isa-isa niyang sinuri ang bawat baboy damo. Isa-isa, lahat ng bangkay ay walang laman. Gaya ng kanyang inaasahan, walang mga token. Napagtanto niya na ang mga higher level na halimaw lamang ang dapat na may dala nito. Pagkalipas ng kalahating oras, muli siyang mabilis na tumatakbo sa kagubatan, ang kanyang sibat ay humahati sa hangin.
Habang palalim siya ng palalim, naalala niya kung paano siya nakakahanap ng mahigit 10 low-level na halimaw bawat oras sa lugar na ito. Ngayon ay wala na siyang mahanap kahit isa. Biglang isang ongal ang bumasag sa katahimikan. Isang napakalaking itim na tigre na may nagniningning na pulang mata ang tumalon mula sa mga puno, sumusugod sa kanya ng may napakabilis na bilis. Nagliwanag ang mga mata ni Su-hong ng kulay asol at ngumiti siya dahil nakilala niya ang nilalang. Sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang Tier 1, Upper Stage Dark Knight Black Tiger. Ang asol na enerhiya ay nag-ipon sa dulo ng kanyang mga daliri, umiikot at lalong nagliliwanag bago ito sumabog palabas. Itinuro niya ang kanyang nagliliwanag na daliri pababa at isang matalas na asol na beam ang tumama sa tigre, na humati sa lupa sa ilalim nito. Ang Dark Knight Black Tiger ay umungal sa sakit, nagwiwisik ng dugo mula sa kanyang nakabukang mga panga. Ang tigre ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng lamat sa lupain. Nangisay ito at nagpumiglas habang ang alikabok ay kumakalat sa paligid nito. Nang hindi bumabagal, hinawakan ni Su-hong ang kanyang sibat at sumugod pasulong ng may napakabilis na bilis. Umiikot sa hangin, ang kanyang nagliliwanag na sibat ay tumama sa ulo ng tigre. Ang asol na enerhiya ay sumabog palabas, at ang halimaw ay umungal sa huling pagkakataon bago namatay. Isang screen ang nagpakita na nakakuha siya ng 35 Martial Dao Points. Nagkomento siya na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa isang high-tier na halimaw na gaya nito ay kasing dali na lamang ng paghinga. Yumukod siya sa tabi ng bangkay at nagsimulang maghanap, umaasang ang high-tier na tigreng ito ay mayroong token sa loob. Habang hinihiwa niya ito, huminto siya sandali, at pagkatapos ay humugot ng isang token na balot ng dugo. Bahagya siyang natawa. Kinukumpirma na nasa loob nga ito ng high-tier na halimaw. Inabot siya ng halos 3 oras para makahanap ng isang token lamang. Hawak ang token, pinag-isipan ni Su-hong ang kanyang mga naging enkwentro. Ang mga low-tier na baboy damo ay kahit saan, ngunit ang mga high-tier na tigre ay lumilitaw lamang tuwing kalahating oras. Napagtanto niya na habang palalim siya ng palalim, nagiging mas malakas ngunit mas bihira ang mga halimaw. Sinulyapan niya ang bangkay ng tigre. Ang mga high-tier na halimaw ay nagbibigay ng mas maraming puntos. Ngunit ang makahanap lamang ng isa tuwing 30 minuto ay hindi mahusay. Ang pangangasos sa mas maraming bilang ng mga low-level na halimaw ay magbibigay sa kanya ng mga puntos ng mas mabilis. Mahigpit na hinawakan ang token, siya ay ngumiti. Nagpasya siyang mag-focus sa dami sa halip na sa kalidad para sa pag-iipon ng mga puntos. Nagpatuloy siya, determinadong gamitin ang natitirang 5 oras upang makalikom ng sapat na puntos para ma-max out ang pag-unlad ng kanyang mortal body. Habang naglalakad, nakarating siya sa isang clearing na tigmak sa dugo at puno ng mga niluray na bangkay ng USA. Ang lupa ay punong-puno rin ng mga bangkay ng mga baboy damo na kanyang pinatay. Habang pinapatay ni Su-hong ang isa pang baboy damo gamit ang kanyang mga kamay. Isang dambuhalang oso na may nagniningning na pulang mga mata ang sumugod sa kanya, iwinawasiwas ang mga kuko nito pababa. Iniwasan niya ang biglaang pag-atake ng may napakabilis na bilis, umiikot sa gilid. Ang mga apoy ay bumalot sa kanyang kamao habang siya ay sumusugod. Pinupuna na matapos pumatay ng 12-dosenang low-tier na halimaw, sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang mid-tier. Ang kanyang maapoy na suntok ay tumama pasulong na parang kanyon, pinalipad ang oso sa hangin at tumugos sa kagubatan. Ang oso ay humampa sa isang pader na bato, umuungal sa sakit at umuubo ng dugo habang nagpupumilit na tumayo. Nasasalamin sa nanginginig na mata ng oso, si Su-hong ay tumatalon na para sa isa pang pagsalakay. Ibinagsak niya ang kanyang kamao, nagpapakawala ng isang beam ng maapoy na enerhiya sa ulo ng oso habang ang impact ay nagpadala ng mga shockwave sa buong lupa. Ang puwersa ay kinaladkad ang oso sa lupa hanggang sa bumangga ito sa isang malaking puno, na bumasag sa katawan nito. Nang humupa ang alikabok, nakatayo si Su-hong na balot ng dugo at dumi. Kalmado niyang naitala na dahil ang kanyang mortal body ay mahigit 60% na. Kaya na niyang pumatay ng mga mid-tier na halimaw gamit ang pisikal na lakas lamang. Lumitaw ang isang system panel na nagpapakita ng kanyang mga stats at 254 na Martial Dao Points. Kailangan niya na lamang ng mahigit 100 pa upang ma-max out ang pag-unlad ng kanyang mortal body,
na kasalukuyang nasa 64.6%. Ipinapakita rin ng panel ang kanyang Level 3 Guiding Arts at ang kanyang martial skills, lahat ay nasa perpektong estado. Hinigpitan ang hawak sa kanyang sandata, alam ni Su-hong na kailangan niyang gamitin ang natitirang 3 oras upang ipunan ang natitirang mga puntos na kailangan niya. Bago pa siya makakilos, isang nakabibinging ungal ang umalangaw sa pagitan ng mga puno. Natigilan si Su-hong, may pawi sa kanyang mukha habang ang ingay ay umaalingaw. Ano ang tunog na iyon? Pagtataka niya, biglang isang dambuhalang anino ang bumalat sa kanya. Isang napakalaking gintong ibon na may nagniningning na mga pakpak ang bumaba, nagpapaikot ng mga dahon at hangin. Habang ang mga gintong balahibo nito ay kumikinang na parang apoy, napagtanto niya na maaaring ito na ang maalamat na Golden Rock. Beast King. Ang halimaw ay humiyaw at sumisid, ang katawan nito ay nababalot ng naglalagablab na enerhiya. Ang puwersa ng pagbaba nito ay nanalasa sa kagubatan, nagpapadala ng mararahas na shockwave. Inihanda ni Su-hong ang kanyang sarili, hinahawakan ng mahigpit ang kanyang sibat habang ang hangin ay humahagibis sa paligid niya. Ang lakas ng Beast King ay nakapanghihilakbot. Ang isang kumpas lamang ng mga pakpak nito ay lumikha na ng ganitong mapanirang shockwave. At dito nagtatapos ang Chapter 14. Ang panimulang kwento ng Chapter 15. Isang marahas na pagbagsak ang umalingaw habang ang isang dambuhalang puno ay nabiyak. Ang katawan nito ay naputol sa ilalim ng matinding puwersa. Tumalon si Su-hong sa isang binaling bato habang isang shockwave ang mabilis na dumaan. Humagibis ang hangin sa paligid niya habang pinapanatili niya ang kanyang balanse. Tumitingin sa langit at nagtataka kung anong halimaw ang makakagawa nito. Nakasandal sa isang bangin, may pawis sa kanyang mukha. Inamin niya na siya ay naging kampante. Sa harap ng ganoong naglalakihang kapangyarihan, napagtanto niya na siya ay isa lamang langgam kumpara sa mga top-tier na eksperto. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng isa pang bagay na lumalapit ng mataas sa himpapawid. Ang Golden Rock Beast King ay nakalutang habang nakabuka ang mga pakpak nito. Isang pangalawang figura ang lumapit, nagniningning din ng gintong liwanag. Ito ay ang Rank 7 Grandmaster na si Qin Tianli, na nababalot ng isang mabangis at naglalagablab na aura. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Qin Tianli. Sinabing hinihiram niya ang teritoryo at nagtanong kung bakit bumalik ang Beast King. Ang Golden Rock Beast King ay sumisid pababa, nakalabas ang mga kuko. Sumigaw ito na hindi kailanman ito pumayag na ipahiram ang teritoryo nito. Si Qin Tianli ay sumugod pasulong na parang isang gintong bagyo ng apoy. Sumigaw siya na bubugbugin niya ang Beast King hanggang sa pumayag ito, at ang dalawang puwersa ay nagbanggaan sa kalawakan. Ang mga pakpak ng Golden Rock ay kumislap ng ginto habang ito ay umiikot. Ang suntok ni Qin Tianli ay sumabog. Sumabog ito laban sa mga balahibo nito, at muling ihinalibas ng halimaw ang kanyang mga pakpak kasabay ng isang matalas na tili. Ang liwanag ay umikot sa paligid nito, na nagtulak kay Qin Tianli pabalik dahil sa isang shockwave. Pinanatili niya ang kanyang balanse, naiinis sa ingay. Sumisigaw na masyadong maingay ang Golden Rock, muli siyang sumugod. Isang mabilis na serye ng mga pagtama ang sumunod. Ang mga pagsabog ng gintong puwersa ay paulit-ulit na tumama sa halimaw, na nagbibigay liwanag sa langit habang marahas silang nagbabanggaan sa himpapawid. Ang suntok ni Qin Tianli ay humampa sa ulo ng Beast King, na nagputalsik sa mga balahibo at dugo. Ang impact ay nagtulak sa dambuhalang halimaw pabalik. Lutang na nakatayo ng kalmado sa kanyang gintong aura, nagsalita si Qin Tianli gamit ang isang napakalamig na boses. Idineklara niya na hinihiram niya ang lupang ito at inutusan ang halimaw na umalis, nagbabala rito na huwag na siyang paulitin muli. Ang halimaw ay humiyaw ng galit habang lumilipad palayo, sumisigaw kay Qin Tianli na maghintay ito. Iwinagayway ni Qin Tianli ang kanyang kamay bilang pagtataboy, sinasabihan itong lumayas na. Habang naglalaho ang halimaw, dahan-dahang huminga si Qin Tianli, habang ang gintong liwanag ay umiikot sa paligid niya. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong lugar. Inanunsyo niya na siya ang Rank 7 Grandmaster na si Qin Tianli at sinabihan ang mga trainee na huwag magpanik dahil magpapatuloy ang assessment. Sa ibaba, tumingin si Su-hong nang may pagkagulat.
Pinapanood ang mga gintong singsing ng kapangyarihan na kumakalat. Nagtaka siya kung ito ba ang tunay na lakas ng isang rank 7 martial artist, habang pinagdidikit ang kanyang mga ngipin. May determinasyon sa kanyang mga mata, sumumpo siya na mararating din niya ang antas na iyon balang araw. Mataas sa itaas, bumaba si Qin Tianli patungo sa base. Sa ibaba, ang lugar na parang crater ay puno ng mga gusali para sa assessment. Habang nakalutang sa itaas ng mga opisyal, nagreklamo si Qin Tianli na dapat ay pumayag na. Lamang ang halimaw. Gusto lamang niyang hiramin ang teritoryo para sa isang pagsubok, ngunit pinilit siya nitong lumaban. Ang mga tauhan ay tumayo ng matuwid bilang paggalang. Sa gitna nila, ang mga rank 5 martial artist na sina Lin Zi at Bai Mu ay nagsalita ng may paghanga. Napansin nila na si Grandmaster Qin ay mas nakatatakot kaysa sa mga usap-usapan, matapos talunin ang kilalang matigas na Golden Rock Beast King. Binaliwala ni Qin Tianli ang papuri at inutusan silang pumunta sa monitoring room. Gusto niyang makita kung sinong mga trainee ang nakayanan ang pressure ng Golden Rock kanina, at sumunod ang mga tauhan. Sa loob ng surveillance room, ipinakita ng mga monitor ang mga trainee na bumagsak dahil sa shockwave. Ipinaliwanag ni Lin Zi na karamihan ay hindi nakagalaw sa ilalim ng aura ng Golden Rock. Napatitig si Qin Tianli nang may pagkagulat. Sa isang screen, isang trainee ang nakaluhod sa tabi ng mga patay na Black Tiger, nananatiling kalmado sa ilalim ng pressure ng halimaw. Sino ang batang iyan? Tanong ni Qin Tianli. Sinuri ni Bai Mo ang mga dokumento. Wang Tiantuo, isang Tier 1 high tier na may blood chi na 345% fire affinity. Taglay niya ang Barbarian God Physique at siya ang anak ng Castellan ng Star City. Itinaas ni Qin Tianli ang kanyang kilay, pinupuna na ang Castellan ay tila ginagawang lottery ticket ang pagkakaroon ng mga anak at sa wakas ay nakagawa rin ng isang mahusay pagkatapos ng 100 subok. Isa pang trainee ang lumitaw sa screen na gumagamit ng napakabilis na bilis upang makatakas mula sa pressure zone. Kahanga-hangang kasanayan sa paggalaw, komento ni Qin Tianli. Ipinakilala siya ni Bai Mu bilang si Lin Xinghe, isang Tier 1 high tier mula sa pamilya Lin na may blood chi na 325 at 76% wind affinity. Ipinakita sa video ang isang babae na gumagamit ng nagniningning na barrier upang protektahan ang sarili. Napansin ni Qin Tianli na isa siyang spiritual telekinetic, na bihasang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang pressure. Ipinakilala siya ni Bai Mu bilang si Xiao Yan. Isang Tier 1 mid-stage telekinetic mula sa pamilya Xiao na may blood chi na 275% wood affinity. Tumango si Qin Tianli, napapansing ang tatlong ito ay madaling nakayanan ang pressure at higit na nakalalamang sa kanilang mga kasamahan. Nagtanong siya tungkol sa iba pang mga talento. Inilista ni Bai Mu ang iba pang mga pangalan mula sa mga pamilya Lin at Wang. Ngunit nag-alinlangan siya nang mapagtanto na lahat ng mga nangunguna ay mula sa mga tanyag na pamilya ng Star City. Bumakas ang inis sa mukha ni Qin Tianli. Ipinaliwanag ni Bai Mu na ang dosenang nasa listahan ay lahat may Tier 2 combat power at nakayanin ang aura. Kinwestiyon niya kung bakit lahat ng namumukod tangi ay mula sa malalaking pamilya. At nagtanong tungkol sa mga estudyante mula sa mga paaralan, lalo na ang mula sa number 1 high. Ipinaliwanag ni Bai Mu na ang mga estudyante sa paaralan ay nasa Tier 1 early stage lamang, at ang tatlo mula sa number 1 high ay kasalukuyan pa lamang na nakakalusot sa antas na iyon. Iwinagayway ni Qin Tianli ang kanyang kamay bilang pagbaliwala, sinasabing hindi na siya mag-aabalang tumingin at ang number 1 high ay hindi karapat-dapat sa reputasyon nito. Biglang sumigaw sa gulat si Lin Zi habang itinuturo ang isang tao sa screen. Sabay-sabay na tumingala ang tatlo. Ipinakita sa screen si Su Hong habang tinataga ang isang halimaw. Nagulat sila na may lakas pa rin siyang mangaso matapos maranasan ang pressure ng Golden Rock. Nanginig at nabulol si Bai Mo. Iyan ang halimaw ng Star City number 1 high. Pinagalitan siya ni Lin Zi, sinasabihang huwag mag-iskandalo sa harap ng Grandmaster. Tahimik lang si Qin Tianli. Ngunit matapos sulyapan ni Lin Zi ang ulat, nagsimula rin itong manginig at inulit ng nakadilat ang mga mata ang salitang, halimaw. Siniyoset sila ni Qin Tianli, pinaalalahanan ang dalawang rank 5 na dapat ay marami na silang nakitang mga henyo.
Itinanong niya kung bakit sila nagkakagulo ng ganoon. At awkward na idinagdag na hindi pa matatag ang kanilang pag-uugali. Ngunit nang basahin ni Qin Tianli ang ulat, ang sarili niyang mga mata ay nanlaki rin sa gulat. Napasigaw siya sa loob ng kanyang isipan, nagtataka kung tao pa ba ang batang ito. Ipinakita sa ulat ang profile ni Su Hong 18 taong gulang, mula sa number 1 high, tier 1 early stage, blood chi na 123. Nagawa niyang gawing perpekto ang isang C-rank art, at ang kanyang pisikal na pag-atake ay naglalabas ng 3,004 na combat power, nakapantay ng isang tier 1 high level. Posible rin na mayroon siyang espesyal na physique, 100% affinity sa lahat ng 7 elemento, at sabay-sabay na dine-develop ang lahat ng ito. Nanginig si Qin Tianli, bumubulong ng may hindi. Paniniwala na ang ganoong kakaibang nilalang ay nanggaling sa isang lugar na gaya ng Star City. Napagtanto niya na hindi lamang siya talento na lumilitaw minsan sa isang siglo, kundi isang pambihirang talento na lumilitaw minsan sa isang milenyo. Ang kanyang gulat ay naging kagalakan. Hawak ng mahigpit ang papel, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sumigaw siya, nakahukay ako ng ginto. Pagkatapos ay huminto siya, naguguluhan. Iginiit niyang malaman kung bakit ang isang taong napakatalento ay nasa tier 1 early stage lamang na may blood chi na 123. Mabilis na ipinaliwanag ni Bai Mo na sabay-sabay na dine-develop ni Su Hong ang lahat ng 7 guiding techniques. Sumabog sa pagkadismaya si Grandmaster Qin. Kaya naman pala, napakababa niya, wika niya. Ang pagde-develop ng 7 tekniko ng sabay-sabay ay isang landas patungo sa kapahamakan, kahit para sa isang immortal. Kinwestiyon niya kung paano makakasulong si Su Hong, habang umuungal na dapat ay pinigilan siya ng presidente ng lokal na Martial Arts Association. Sakto namang iniulat ng isang kawani na ang mga trainee ay dumating na sa kampo. Tumango si Qin at sinabing pupunta sila upang tingnan ito. Sa labas, sinalubong siya ng unang 3 trainee. Nagsaludo si Wang Tiantuo, at ipinakilala ang sarili bilang isang junior. Pinuri sila ni Qin at sinabing silang 3 ay napakahusay. 6 na oras matapos ang simula ng assessment, mas marami pang estudyante ang pasuray-suray na naglakad patungo sa kampo. Ang ilan ay nagrereklamo na muntik na silang mamatay, ngunit ipinaalala ng isa na hinarap nila ang Golden Rock Beast King. Matapos ang 7.5 oras, mas marami pang trainee ang nagtipon. Habang nanonood si Qin, sinabi ng ilang naunang dumating na wala na silang inaasahang darating pa at iminungkahing tapusin na ang assessment. Ang isa naman ay nangutya na ang sinumang nasa labas pa ay tiyak na mahina. Ngunit nagtataka si Grandmaster Qin kung nasaan na si Su Hong. Nag-alala siya na baka nawala ang kanyang bagong natuklasang halimaw. At bakas ang bahagyang taranta sa kanyang mukha sa isiping baka matanggal ang kanyang mahalagang kayamanan. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay namataan din ni Qin ang isang figura na lumalabas mula sa kagubatan. Nakahinga siya ng maluwag, iniisip na sa wakas ay nagpakita rin ang bata. Lumabas si Su Hong mula sa kakahuyan, hila-hila ang kanyang sibat, at ang kanyang mga damit ay balot ng dumi at dugo. Bumulong siya na nakaabot siya sa takdang oras, dahil sa sobrang focus sa pag-iipon ng martial value ay halos malimutan na niya ang deadline. Habang papasok siya sa kampo, napatitig sa gulat ang mga trainee. May bumulong na si Su Hong ay walang awa, ang isa naman ay napansing hindi siya sugatan at nagtaka kung gaano karaming halimaw ang napatay nito para maging ganoon kadumis. Ang 2 lalaking ipinahiya ni Su Hong kanina ay tinitigan siya ng masama. Sumigaw ang isa na kanina pa siya naghihintay rito. Ngunit pinigilan siya ng isa. Huwag kang magmadali, aniya. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon sa loob ng kampo. Sa malapit, pinanood ng 3 elite trainee si Su Hong. Tinawag siya ng isa na isang eksperto dahil sa pagpasa nito sa mismong deadline. Para naman sa isa pa, ito ay kawili-wili. Si Wang Tianfu naman, habang nakapikit ang mga mata, ay tumango lamang. Nang lumubog ang araw, humakbang pasulong ang instructor na si Lin Zi at inanunsyo na tapos na ang 8 oras na limitasyon. Ang sinumang wala roon ay tanggal na. Pagkatapos ay sinimulan na niyang ipakilala ang mga pasilidad at tuntunin ng kampo. Ipinakilala ni Instructor Lin ang mga pangunahing pasilidad, kabilang ang isang gravity room, isang movement skill training room, at isang ferocious beast combat room.
Itinuro niya ang isang malaking gusali, ang Martial Arts Pavilion. Doon, ang mga trainee ay maaaring gumamit ng contribution points upang bumili ng mga martial arts, mga Pildor spells, at mga sandata. Ang ilan ay kasing taas ng A rank. Habang nakikinig dito, si Suhong na balot ng dugo ngunit kalmado ay nakaupo sa gitna ng mga trainee. Naisip niya na ang pagpunta rito ang tamang desisyon. Ngunit ipinaliwanag ni Instructor Lin ang mga tuntunin. Lahat ng pasilidad ay nangangailangan ng contribution points upang magamit. Ang tanging paraan upang makakuha ng puntos ay sa pamamagitan ng pagpasa sa mga paksa ng pagsasanay. Ang natatanging performance ay makakakuha ng karagdagang mga gantimpala. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, pinauwi niya na sila. Sinabihan niya ang mga may lakas pa na simulan na ang pagsasanay at ang mga sugatan naman ay sumunod sa kanya sa mga dorm upang magpahinga. Habang sumusumpa na walang mamamatay sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, pumasok si Suhong sa kanyang dorm at nagulat siyang malaman na ito ay isang silid para sa iisang tao lamang. Napagtanto niya na maaari na siyang mag-develop at mag-level up nang walang nakakakita. Maya-maya, naupo siyang D4 sa kanyang kama at binuksan ang kanyang status screen. Ipinakita nito ang kanyang mga stats. Blood Chi, 126, Spirit, 26.5, at Mortal Body 64.6%. Ang kanyang Thunder at Heavenly Flame Guiding Techniques ay level 3, at ang kanyang tatlong martial arts ay nasa antas na perfection. Mayroon siyang 354 na martial value. Huminga siya ng malalim at kalmado, at nagpas siyang gamitin ang lahat ng ito upang e-upgrade ang kanyang mortal body. Isang bugzo ng kapangyarihan ang sumabog sa paligid niya sa anyo ng mga pulang apoy. Lumitaw ang hindi mabilang na nagniningning na mga abiso, ang bawat isa ay nagpapakita ng pagtaas ng kanyang mortal body ng 1 habang pinalalakas siya ng pulang enerhiya. Sa wakas, isang mensahe ang lumitaw ang kanyang mortal body ay umabot na sa 100 at kasalukuyan ng nag-i-evolve. Biglang idinilat ni Suhong ang kanyang mga mata na nagniningning sa kulay crimson habang ang kanyang paghinga ay bumubagzo na parang isang bagyo. At dito nagtatapos ang chapter 15.